Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, new Senate building, pinakamahal na building sa Pilipinas. COMELEC Chairman George Erwin Garcia hinamon ng investigasyon sa mga paratang ng panunuhol sa kanya. Residential area sa Cebu nagliyab sa kabila ng pag-ulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Lumabas sa mga bagong dokumento na maaaring ang new Senate building ang pinakamahal na building sa Pilipinas ayon kay Senator Alan Cayetano. Saad ng senador, conservative number pa ang 25 to 27 billion pesos at baka mas malaki pa ang gastusin sa bagong gusali ng Senado. Diin ni Cayetano, patuloy pa ang investigasyon dahil kanyang nalaman lamang kamakailan na maraming tinatago sa naturang proyekto at kanya pang inaalam kung sino ang nagtatago at bakit tinatago ito base sa mga nakalap niyang dokumento. Binanggit ni Cayetano na isa sa mga issue ay ang fasad ng building na dapat ay 498 million pesos lamang ngunit ngayon ay nagkakahalaga na ng 2.9 billion pesos. Ayon sa senador, nilalayon niyang makabuo ng technical decisions sa bagong building ng Senado sa Agosto para maiwasan ang mas matagal na delays at additional costs sa proyekto. Kumpiyansang humiling ng investigasyon si Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa National Bureau of Investigation o NBI sa mga natanggap niyang alegasyon na nakatanggap siya ng suhol mula sa South Korean supplier ng bagong automated poll system. Idiniin ni Garcia na mahalaga ang mangyayaring investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Humiling rin ng COMELEC Chair na isama sa investigasyon ang di umano'y pag-aari niyang bank accounts kabilang ang white paper at Bahamas files na ipiresenta ni ex-Caloocan Congressman Edgar Erice. Sa kabila ng pag-ulan at makulimlim na panahon, isang residential area malapit sa isang elementary school ang nilamon ng apoy sa Barangay Guizo, Mandaue City, Cebu. Kita pa sa mga larawan at video na binaha ang lugar habang nagliliyab ang mga kabahayan dito. Tumaas sa ikatlong alarma ang sunog at inabot ng halos 4 na oras bago ito masugpo ng mga bombero. Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.